Samantala, inirekomenda ni Akagi kay Coach Anzai na kung papayagan na nilang sanayin si Sakuragi sa basic shooting. Narinig naman yun ni Sakuragi at sana daw ay payagan na siya para maipakita na niya ang galing niya. Pumayag si Coach Anzai kaya naman tuwang-tuwa siya na sinabi kay Haruko na makikita na niya ang galing niya. Tinawag ni Akagi si Rukawa para daw ipakita kay Sakuragi ang layup shot. Na bad trip naman siya dahil ang kanyang karibal pa ang magtuturo sa kanya. Magle-layup na sana si Rukawa nang biglang pinagulong ni Sakuragi ang bola papunta sa kanya at sinabing madapa daw sana siya. Nabigyan naman siya ni Akagi. Ginawa na ni Rukawa ang layup para makita ni Sakuragi. Sinabi ni Akagi na ganun daw ang kailangan niyang gawin. Sagot ni Sakuragi na ayaw niya ng ganun dahil masyado daw madali. Dapat daw ay slam dunk ang ipinapagawa sa isang henyong tulad niya. Mas pogi daw ang slam dunk tingnan kaysa sa pinapagawa sa kanya. Nagpipigil na si Akagi dahil sa sinabi ni Sakuragi at anumang oras ay sasabog na ito. Pumayag din naman siya at kaya naman gagawin na niya ang ipinapagawa sa kanya. Naghanda na siya para gawin ang layup shot. Excited ang lahat sa gagawin niya. Nag-dribble siya papunta sa ring. Umiral na naman ang kahambugan niya at sinabing kailangan na pogi siyang tingnan sa harap ni Haruko. Imbes na layup ay slam dunk ang gagawin niya. Dito na nga sumabog si Akagi at binato siya ng bola. Bagsak si Sakuragi. Kagulo na naman sa gym dahil sa kanilang dalawa. Sinubukan niya muli mag-layup. Hindi niya na naman magawang maipasok ang bola kaya pinagtawanan siya ng mga kaibigan niya. Sinubukan niya muli pero kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang maipasok. Nakiusap naman si Akagi kay Rukawa na muli nitong ipakita kay Sakuragi ang layup. Habang gumagawa siya ng layup ay binato siya ni Sakuragi ng bola. Sinabi naman nito na nadulas lang daw sa kamay niya ang bola at hindi niya sinasadya. Naghanda siya para sa isang layup at sinabing ordinaryong tira lang yun at hindi pwedeng hindi niya magawa. Nag-layup na naman siya. Tumama sa ilalim ng board ang bola at tumama sa mukha niya. Bakit daw hindi niya ma-shoot samantalang napakadali lang naman? Si Kobore naman ang nakiusap kay Rukawa na ipakita sa kanya ang layup. Medyo naiinis na din siya pero pinagbigyan niya ito. Habang nagle-layup siya ay binato na naman siya nito ng bola at sinabing nadulas na naman. Si Sakuragi naman ang muling sumubok mag-layup. Maya-maya pa ay may tumamang bola sa mukha niya. Nagmula ang bola kay Rukawa at sinabing nadulas din sa kamay niya. Pinakalma naman ni Kogure ang sitwasyon at sinabing nainas lang si Rukawa dahil ilang beses na niya ito inulit pero di pa rin niya magawa. Mahinahon namang lumapit si Sakuragi sa kanya at humingi ng paumanhin sa mga ginawa niya sa kanya. Humiling naman ito na kung pwede daw ay ipakita sa kanya ang layup sa huling pagkakataon. Pumayag naman si Rukawa. Habang nagle-layup siya ay umiral na naman ang kademonyoham ni Sakuragi at pinagbabato siya ng mga bola. Napuno na din si Rukawa at ibinato sa kanya ang lalagyan ng mga bola at pinagbabato din siya. Nagalit na si Akagi at sinigawan silang dalawa. Napunta naman sa kanya ang lalagyan ng bola at nagmukha siyang gorilyang nakakulong. Binigyan naman niya ng tig-isang bukol ang dalawa at dinala sa sulok. Samantala, habang nagdia-jogging si Haruko ay nakita nito si Sakuragi na nagpa-practice ng kanyang layup. At dahil hindi pa rin siya matuto mag-layup ay nagpresente na si Haruko na siya na ang magtuturo dito. Napakaswerte daw niya dahil siya ang magtuturo sa kanya at talagang gaganahan siya mag-practice. Ipinakita ni Haruko kung paano ang tamang pag-layup. Makikita sa kanya na marunong talaga siyang mag-basketball. Tuwang-tuwa siya nung nagawa niya ito. Dumating naman si Rukawa sa parke kung saan siya lagi nagpa-practice tuwing umaga. Napansin niya na may nauna na sa kanya. Nung tiningnan niya kung sino ang naglalaro doon ay nagulat siya nung makita na sila Sakuragi pala yon. Sinubukan niya muli mag-layup. Sa pagkakataong ito ay maganda na ang forma ng tira niya. Natuwa si Haruko sa kanyang nakita dahil may improvement na ito. Binigyan siya ng tips ni Haruko na natutunan niya sa kanyang kuya. Kapag magle-layup daw siya dapat daw ay parang inilalagay lang ang bola sa ring. Susubukan niya muli at susundin niya ang itinuro sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tumalon siya ng mataas at pagkatapos ay sinunod niya ang sinabi ni Haruko na parang inilalagay lang ang bola. Matagumpay na naipasok ni Sakuragi ang bola. Tuwang-tuwa silang dalawa dahil nagawa niya rin sa wakas ang layup. Para silang mga bata dahil sa sobrang saya nila. Napakalaki pa rin ng ngiti ni Sakuragi nung pumasok siya sa eskwelahan dahil nahawakan niya ang mga kamay ni Haruko. Tumatawa siya habang naglalakad.
Nakita naman niya ang mga kaibigan niya at pinayuhan ang mga ito na pumasok na rin sa sports at mag-jogging tuwing umaga. Nagtaka sila kung bakit masayang-masaya siya nung araw na yon. Nalaman nila mula kay Mito na kasama ni Sakuragi na mag-practice si Haruko kaya ganun na lang siya kasaya. Bago matapos ang kanilang practice ay sinabi ni Akagi na isang linggo na lang ay mangyayari na ang kanilang practice game kontra sa Ryunan. Excited na si Sakuragi para ipakita ang kanyang improvement. Samantala, isang di kilalang lalaki ang nagpunta sa Shohoku High School at hinahanap ang kanilang gym. Nabalitaan nito na lumakas ang kanilang team dahil doon pumasok ang super rookie na si Kaide Rukawa kaya gusto niyang ma-scout ang team. Nahanap naman niya ang gym. Sa pagbukas niya ng pinto ay bumulaga sa kanya si Sakuragi na napakataas ng talon at mag-a-attempt mag-dunk. Humanga siya dito dahil sa napakataas niya daw tumalon at kung hindi daw siya napaagang mag-take off ay isang pambihirang dunk ang magagawa niya. Napagkamalan niya ito na siya si Kaide Rukawa. Sinabi nito na marami siyang naririnig tungkol sa kanya. Napakagaling niya daw kahit nung nasa junior high pa lang siya. Kaya daw niyang umiscore ng 50 points sa isang laro. Nagtaka naman ito dahil ayon daw sa kanyang data ay magandang lalaki daw itong si Rukawa at habulin ng chicks. Sa itsura daw niyang yun ay imposibleng habulin siya ng mga babae. Napuno na si Sakuragi kaya binigyan siya ng headbutt. Sinabi niya na wag siya nitong tawagin sa pangalang Rukawa dahil hindi siya yun at isa lang daw baguhan si Rukawa. Tinanong nito kung sino daw ba siya. Sagot ni Sakuragi na siya daw ang inaasahan ng buong team at ang susunod na team captain ng Shohoku. Humingi naman ito ng tawad kay Sakuragi at hindi daw niya sinasadyang maging bastos sa kanya. Sinabi din ito na kung nabalitaan daw ba niya nung talunin niya si Akagi sa basketball. Humingi ulit ito ng tawad at hindi makapaniwala na tinalo niya si Akagi. Napansin naman nito ang suot niyang sapatos kaya tinanong niya kung bakit hindi basketball shoes ang gamit niya at saka wala itong medyas. Naawa ito sa kanya at sinabing nagmula daw siguro siya sa mahirap na pamilya. Dapat daw ay hindi na niya tinanong ang tungkol sa sapatos. Nagpakilala ang lalaki na siya si Hikowichi. Isa din siyang freshman sa Ryunan High. Sagot naman niya na siya si Sakuragi, ang henyong basketbolista. Tinanong niya ito kung makakalaro na siya sa practice game nila. Sagot ni Hikowichi na hindi pa daw. Pero nasisiguro daw niya na mahihirapan siya sa kanilang ace player at hinahangaan niya na si Sendo. Sinabihan niya si Hikowichi na kailangang makarating ang mensahe niya kay Sendo na di na magtatagal ay tatalunin siya nito. Isang araw na lang at mangyayari na ang kanilang practice game laban sa Ryunan. Matindi ang ginawa nilang paghahanda para sa nalalapit na laban. Napakaganda ng ipinapakita ni Sakuragi. Mabilis nitong natutunan ang layup shot. Natapos na ang practice kaya pinauwi na ni Akagi ang mga players. Hindi niya muna pinauwi si Sakuragi. Nagtaka siya dahil wala naman siyang ginawang kalokohan para parusahan siya. Sinabi niya kay Sakuragi na may ituturo siya dito. At yun daw ay ang rebound. Ipinaliwanag niya kung ano ito pero hindi interesado si Sakuragi dahil ayaw daw niyang matutunan ang mga simpleng laro. Bago pa makaalis si Sakuragi ay sinabi nito na, control the rebound, control the game. Dagdag pa nito na kapag sinubukan niya daw rebound ay malaki ang posibilidad na makascore siya. Ayon pa kay Akagi, madali lang daw itong ituro sa isang henyong tulad niya. Pagmamayabang nitong sinabi na wala na yatang ibang maaasahan si Akagi kundi siya. Kaya naman pumayag din siya. Buong gabing sinanay ni Akagi si Sakuragi sa pagkuha ng rebound. Hindi sila tumitigil hanggat hindi niya natututunan ang tamang pagkuha ng rebound. Dumating na ang araw ng kanilang laban. Ang buong Shohoku team ay handang-handa na para harapin ang Ryunan.